Alright, magandang hapon po sa inyong lahat. Batang Maynila to, ito mga kababayan, naglabas po ng statement etong board ng Movie and Television Review and Classification Board. At ito ay tungkol sa disturbing threats na ang target ay si Chairperson Lala Soto. Ito, babasahin ko na po yung kanilang statement at pagkatapos ay pag-usapan natin. Lala Soto, the chairperson of the Movie and Television Review and Classification Board, MTRCB, became the target of alarming online attacks. Ito pong mga online attacks ay nagsimula po yan nung nabigyan ng 12-day suspension ng MTRCB etong It's Showtime. So etong mga online attacks na ito ay malamang nanggaling doon sa naapektuhang grupo. At yan yung grupo na itong mga panatiko ng It's Showtime at ni Vice Ganda. Real talk na po tayo, wag na po tayong maglokohan. Ang grupo po na meron pong alarming online attacks ay grupo po ito na itong mga panatiko ni Vice Ganda. Netizens have taken, actually hindi netizens kasi maraming matinong netizens dapat dito nakasulat Showtime fanatics. Kasi ilang naman na nagagalit Wala naman ibang grupo nagagalit kundi itong mga panatiko ni Visceral Showtime fanatics o Visceral fanatics. Yan, pwede yan. Have taken to the official social media pages of the MPRCB to express their grievances in an inappropriate and harmful manner. Ito mga kababayan, sa totoo lang, pwede naman tayo mag-express ng ating pagsalungat o pagkontra sa tingin natin maling desisyon na isinagawa ng isang halimbawa na itong ahensya ng gobyerno na MPRCB. Karapatan po natin yan. Meron tayong freedom of expression, pwede tayong magpahayag ng ating mga grievances. Inaalaw po yan ng batas, inaalaw po yan ng ating konstitusyon. Pinigyan po tayo ng karapatan. Pero dapat ito'y ginagawa natin in a appropriate manner. Hindi po inappropriate manner at hindi po harmful manner, yung nakakasakit ka na. Hindi po ganoon. Ang inalaw po sa atin ng batas, yung kailangan maging constructive manner, appropriate manner. Ganun po ang binigay sa ating karapatan na i-express yung ating mga grievances sa kahit anong ahensya ng gobyerno, kahit kaninong opisyalis ng gobyerno. So itong mga ganitong klase raise serious concerns about the safety and security of the chairperson. So hindi na tama kasi kapag ganito na inappropriate, masyado ng nakakasama itong ganitong klaseng pag-express nila ng kanilang grievances na itong grupo ni Visceral at na itong It's Showtime, delikado na po ito. At sa tingin ko, kinakailangan ng kumilos ang pamunuan ng MPRCB sa mga taong gumagawa ng ganito. Over the past weeks, we have experienced an unfortunate surge in threatening messages. Grabe Pero yung threatening messages on our official social media pages, including, eto matindi, threatening na pananakot, including explicit, bastos na rape at death threats directed at Chairperson Lala Soto. Etong mga nagsasalita, itong mga nagpo-post dun sa kanilang social media na naglalabas lang, sabi nila naglalabas lang naman kami ng grievances, gusto namin express yung aming pagsalungat dun sa nangyari. Sabi ko nga po sa inyo, okay lang yun. Pero kapag ganito na ang sinasabi ninyo ay threatening pananakot, explicit rape and death threats, ibang usapan na to. Sa tingin ko, kahit ako, hindi ako papayag na ganun-ganun lang. Kinakailangan meron ditong pagkilos ang MTRCB. Kasi ang problema kasi, alam nyo sa totoo lang, yung mga nagsasalita ng ganito sa social media, tingnan nyo, mga walang mga profile picture, nagtatago dun sa sa kanilang troll account.
Pakanaya ng grupo nila eh. Mga troll account yan eh. Na yung iba, puro dakdak. Pero kung titingnan mo yung profile, nagtatago dun sa drawing. At yung mga profile picture nila, mga letter. So itong mga to, yung mga ganyan magsalita, mga nananakot, na i-raping kita, ganyan, mga duwag ito. At hindi nito kayang magsalita ng harapan. Mga duwag nga eh, mga troll eh. Chairperson Lala Soto is a dedicated public servant who has spent her career advocating for responsible and inclusive media content. She has consistently championed the importance of media content that respects cultural sensitivities while contributing positively to the Philippine entertainment industry. Kaya po yung sabi ng MTRCB Vice Chairman Angel De Mesa. Meron po siyang video at ipinaalam ko po mismo kay Vice Chairman Angel De Mesa na kung pwede ko pong ipakita yung kanyang video dito po sa natin, sa YouTube channel natin, para maintindihan ninyo kung ano yung ginawa na itong mga tulongges na naglabas ng mga grievances, mga pananakot, mga death threats, rape threats, para malaman ninyo kung ano yung katulonggesan na ginagawa ninyo. At sabi din ni Executive Director 2 Attorney Mamarico San Sarona Jr., no Filipino deserves such kind of unfounded personal attack. We must not resort to personal attacks because our agency is just doing its mandate. Ito yung hindi naiintindihan na itong mga panatiko ng Showtime. Akala ko ba matatalino itong mga to? Alam nyo sa ginagawa ninyo, halata mga bopols kayo eh. Pinapakita ninyo na wala kayong pinag-aralan, pinapakita ninyo na wala kayong breeding. Ayan na ipinapakita ninyo. Kapag ganyan kayo magsalita, ganyan kayo mag-comment, pinapakita nyo lang na wala kayong kwentang tao. Sa totoo lang, real talk lang po tayo. We are happy that our chair is very active in discharging the functions of our office based on existing laws. While the MTRCB recognizes the importance of constructive criticisms and open dialogue, ayun, pwede yun eh, yung constructive, saka yung open dialogue, mag-usap-usap, pwede kayong humarap. Kung may problema kayo, pumunta kayo ng MTRCB. Hindi yung pupunta kayo dyan sa social media nyo, magtatago kayo dun sa profile picture ninyo na drawing, at yung mga may mukha pa na unggoy, tapos magko-comment kayo na kung ano-ano. Huwag ganun. Humarap kayo sa MTRCB, sabihin nyo kung ano problema ninyo, tapos mag-usap, open dialogue. Meron pong ang pagkakataon kayong humarap doon, pwede kayong magreklamo, pakinggan kayo. Hindi yung halatang talagang troll kayo eh. O bagamat okay sa MTRCB yung constructive criticism sa open dialogue, it strongly condemns any form of threats, harassment, or violence both online and offline. Such behavior is not only illegal but also runs counter to the principles of a Filipino value-based media and entertainment culture that the MTRCB upholds. The MTRCB remains steadfast in its mission to ensure that television and movie content aligns with the cultural values and norms of the Philippines. We continue to encourage constructive dialogue with the public, emphasizing the importance of civil discourse and responsible criticism. So yan mga kababayan, yung statement ng board ng MTRCB. Matindi itong mga tulongges na na mga panatiko eh. At sa tingin ko, karamihan dito mga troll. Eh alam naman natin, itong mga to sanay sa mga troll eh. Kung kayo talaga matatapang at gusto nyong ilabas yung mga grievances ninyo, huwag kayong magtago dun sa mga profile ninyo na may mga unggoy, walang picture, at kung titingnan mo yung profile, halatang bagong gawa. So etong mga ito, malamang binayaran ito para manira ng manira, manakot, at magsalita ng mga bastos na mga salita laban dito kay MTRCB Chairperson Lala Soto. Karamihan dito karamihan dito mga troll. Lalong-lalo na ngayon, 14. Bukas, sweldo na naman. Sweldo na naman ng mga troll. Kaya, ito.
Basahin lang natin yung mga ibang komento dito. At nakakataba ng puso itong mga nakasulat dito. Sa kabila ng magabanta, mananatili tayong bukas at matatag. Ingat, Chairwoman Lala Soto. Hindi dapat natin ginagamit ang social media para sa pagpapakita ng karahasan o pambabastos. Ito. Huwag po kayong magatubiling humingi ng tulong kung kinakailangan, Chairwoman Lala. Kami ay nandirito para sa inyo. Yan, bumabaha po ng comment of support dito kay Chairperson Lala Soto. Irespeto natin ang karapatan ng iba na magkaroon ng sariling opinyon. Dapat naman irespeto. Ito, sino ba to? Barcenas, kung sino ka man. Nirespeto ang inyong opinyon. Pwede po kayo magsalita, sabihin nyo kung ano problema ninyo, sabihin nyo kung di kayo sang-ayon. Pero, meron pong tamang paraan ng paglalabas ng opinyon. Hindi po dapat bastos. Alam niyo, nasa totoo lang, sanay na sanay kasi itong grupong ito, itong grupo ng troll, itong grupo ng panatiko, sanay na sanay sila sa bastusa. Kasi yung mismong iniidolo nila, bastos eh. So, nangyayari, pare-parehas na sila mga bastos. Kaya pwede kayo maglabas ng opinion ninyo sa tamang paraan. Hindi pwede yung yung puro kabastos. Porke yung inyong iniidolo, bastos kayo, bastos na rin. Wag ganun. Matuto kayong gumalang. Ngayon, kung sa tingin ninyo, hindi nyo nagustuhan yung naging desisyon ng MTRCB. Actually, ito, lagi inuulit-ulit. Hindi po ang MTRCB ang nagsampa ng reklamo laban sa It's Showtime. Ang nagsampa po ng mga complaints ay mga tao. Yung mga nakapanood ng kabastusan dyan sa It's Showtime. Hindi po MTRCB. Ang MTRCB, tinanggap lang nila yung reklamo. Tapos pinag-aralan, talagang binusisi. At yun, dahil dun sa kanilang pag-aaral, nakapaglabas sila ng isang desisyon na 12 days suspension. Sinabmit ito ng Adjudication Committee dun sa board at ngayon pinag-aaralan kung aaprubahan. Ang nangyari, inilabas yung desisyon pero binigyan pa rin ng pagkakataong mag-file ng motion for reconsideration. Hindi pa ba sapat yun? Sobrang lubag na nga ng MTRCB. Kung iba-iba yun, automatic suspended agad. Pero hindi ganun eh. Tapos ngayon, itong grupong ito magpapakalat ng troll. Babastusin, tatakutin. Etong si MTRCB Chairwoman Lala Soto. Ikala niya naman, maapektuhan si Madam. Unang-una alam naman niya na na mga karamihan sa inyo troll at nagtatapang-tapangan lang, nagtatago dun sa profile pic na unggoy, mga letter. So, nako, mga tulongges to. So ito mga kababayan, sa ating pagtatapos, ito po, panoorin nyo po itong statement ni RCB Vice Chairman Angel De Mesa tungkol po dito sa isyong ito. So panoorin po natin. Nais ko lang po magpasalamat sa libu-libong nagpakita ng suporta para sa aming chair na si Ma'am Lala Soto Antonio sa kanyang paninindigan pagtupad sa kanyang mandato bilang isang public servant sa harap ng issue ng mga violations ng programang It's Showtime. Salamat sa mga religious groups, concerned citizens, parent-teachers associations, school groups na nagpadala ng libu-libong messages of support. Naglathala pa ng official statements para ipakita ang kanilang pagsang-ayon sa ginawa ng MTRCB. Siyempre, sa isang war on perception at court of public opinion, ay lubhang maimpluwensya rin po at may makinarya na ang produksyon at producers ng programa kung kaya't mauunawaan naman natin na maaaring palabasin po talaga nilang walang taong sumasang-ayon sa desisyon ng MTRCB. Marami po silang kakilala at kaibigan rin sa media, both mainstream and social media. Hindi naman po tatagal ang programang ito kung hindi sila bihasa at mahusay silang magpakalat ng kanilang mga memes, reels, clips, promotional quote cards at syempre mga ideya sa social media. Hindi ba tatlo sa pinakamalalakas sa social media ay kabilang sa host ng programa? Ngayon din naman, mahalagang maunawaan na hindi lamang si Chair Lala ang nagdidesisyon sa MTRCB. Ipinaubaya niya po ito sa isang komite para gawin ang kanilang mandato.
30 board members po ang nagdedesisyon. Kabilang po dito ay mga premiadong manunulat, direktor, editor, psychologists, guro, mga negosyante at executive sa industriya ng telebisyon at pelikula. Ang kaso ay napakarami pa pong ginagawa ng aming napakasipag na chair, kung kaya't hindi niya matutukan at magugulan ng panahon ng pagsagot ng mga tao sa mainstream at social media, partikular lang sa isyong ito. Malaya naman po talaga tayong magpahayag ng ating mga saloobin, pero para po sa mga ibang tao ay huwag po tayo basta-basta lamang nagpapaniwala sa nababasa natin sa social media. Bumuo tayo ng sarili nating konklusyon o saloobin, pero bago nun ay matuto tayong magsaliksik. Ngayon, kaya po ako kusang gumawa na ng video na ganito ay para sabihin ang isang napakasakit na bagay na ginagawa kay Chair Lala Soto na hindi niya na lang iniinda sapagkat nais niyang magpakatatag para sa kanyang mga pinamumunuan. Alam ba ninyo, may mga nagpapadala ng emails, nagko-comment sa public page mismo ng MTRCB ng mga death threats at higit sa lahat, rape threats sa kay Chair Lala nang dahil lamang sa isyong ito. Sobra kayo. Talaga nga naman ang hirap maging isang strong female public servant sa Pilipinas or anywhere for that matter. Bukod sa sala sa init, sala sa lamigang publiko, ang mga babaeng nasa matataas na posisyon, hindi lamang death threats ang natatanggap ha, rape threats pa. I honestly think this is a case of violence against women which I absolutely abhor. This is a double standard that is already rotten in the core, but one that has been pervaded by toxic males and then tolerated by most people, even women, simply because it's a so-called man's world. Ano man ang inyong saloobin tungkol sa suspensyon, hindi dapat umabot sa pagbabanta ng ganito o higit sa lahat, pambabastos. Come on guys, we are better than this. I wanted to leave the agency before to really focus on my filmmaking, but when Chair Lala stepped in and became the head of our agency, she became the reason why I stayed on. Chairperson Lala Soto is a dedicated public servant who has spent her career advocating for responsible and inclusive media content. She has consistently championed the importance of media content that respects cultural sensitivities while contributing positively to the Philippine entertainment industry. You see, post-pandemic, everyone wanted to work from home. She became a driving force in uniting the board of MTRCB and encouraging everyone to do face-to-face work. Alam ba ninyo, daang-daang content ang pinapanood ng MTRCB board members araw-araw? Nagkataon lang talaga na mahusay itong si Chair Lala that she's able to motivate the board to do extra work without extra pay, inspire the board members to work hard for the Filipino people and the movie and television industry. Matunog talaga ang MTRCB ngayon dahil napakasipag niyan. At siya lang talaga ang nagsusulong ni update na ang batas patungkol sa MTRCB dahil ang dami naming natatanggap na complaints patungkol sa mga user-generated content sa internet na sang-ayon naman kami na hindi angkop sa mga bata, kahit na alam ng marami na hindi ito sakop pa ng MTRCB ayon sa batas na nabuo pa noong 1986. Kaya nagpapasalamat kami sa mga maraming taong nagpapadala ng complaints noon patungkol sa icing incident na yan na nung matapos na aksyonan ng MTRCB ay pinuri ang katatagan ni Chair Lala. Pero maging kami sa MTRCB maging ako ay nalulungkot sa kailangan pang umabot sa isang suspensyon. May mga mahal akong mga kaibigan na nasa programa na yan Para po sa akin, mga hindi po nakakaalam, para po sa mga hindi nakakaalam, hindi lang po ang icing incident ang dahilan ng suspension. Yun po ang mitsa, or in a more precise language when speaking in metaphors, it is what broke the camel's back. Marami na po kasing warnings ang natatanggap ng programang It's Showtime mula sa MTRCB. Yan po ang hindi alam ng marami. Nang nakapagbitiw o nagsabi ang mga host ng mga salitang hindi angkop sa mga bata. Minsan po ay napabulalas na rin po sa programa sa iba't ibang pagkakataon ng mga salitang tinggil, pekpek shorts, G-spot na napakahirap ipaliwanag sa mga bata. Napadalhan po muli sila ng warnings nung nagkaroon ng nip slip ang isang performer nila at nang may nagsayaw ayon sa mga netizens na parang sa beer house na ang choreography. Sa segment nilang Girl on Fire na agad naman nilang pinalitan ng Isip Bata na segment. Pero ako po, nauunawaan ko po talaga na napakahirap pong maging host sa Pilipinas. Napakataas ng expectations. Kailangan parating may nakakatawa kang sinasabi o ginagawa. Kaya naman madalas talaga na may nasasabing mali o hindi angkop sa mga bata. Lalo na po kung live ang show. When you're hosting, especially if you're ad-libbing, your brain is constantly reading the room, finding the flow, and when it's organic to crack a joke, you go for it, often, regardless of the consequences. Alam niyo po, tumataas na po ang bilang ng teenage pregnancy. Madalas na dahilan ay hindi na napapatnubayan ang mga bata sa kanilang panoorin. Sadyang napakaaga na mumulat ang mga bata sa kanilang sexualidad. Now, combine that with the knowledge that the prefrontal cortex, the seat of decision-making, is only fully formed by age 25 to 26.
It is a recipe for disaster. Ayon sa mga scientists, sa edad 25 lang po maaari tayong mahusay makapagdesisyon sa ating buhay. Nais niyo po bang madala lang ng simbuyo ng damdamin at pagiging sexual ang mga kabataan sa murang edad, magbunga ito sa isang supling na hindi naman nila kayang alagaan at saka pagbabayaran nila ang isang maling desisyon nilang yon, buong buhay na nila? Kung magiging matino tayong mga magulang, tayo ang magiging responsabling gabay nila. The MTRCB is not against adult films or adult humor, but what we are for is age appropriateness. Yun yung instinct natin na kapag may nagbibiro ang magkakaibigan ng green jokes at may bata, may magsasabing, uy, may mga bata, marinig ka ng mga bata. Ang mga bata pa naman naturally curious simply because they are developing. They will ask questions, they will adapt to those humor. Muli po, hindi po ng MTRCB sinasabing hindi nakakatawa o hindi nakakaaliw si Vice o ang mga host ng It's Showtime. Hindi po rin namin sinasabing masasama silang tao. Hindi lang po talaga angkop sa mga bata ang pagbibiruan ng ganun. Ang pinag-uusapan dito ay kung angkop ito sa mga bata. Hindi po ba't may bata sa eksena o entablado dun sa icing incident, ginawa ng mga host ang ginawa nila sa cake at pagkatapos nagtawanan pa ang mga tao, pati ang ibang mga host. Ipagpalagay natin kung halimbawa yung bata sa entablado ay magtanong sa kanyang magulang ng, Mami, bakit po sila tumatawa kanina? Sagot ng magulang, kasi sinubo nila yung icing ng cake sa mga daliri nila. Ang sasagot naman ng bata ay, bakit po yun nakakatawa, Mami? Ginagawa ko rin naman yun sa cake, wala naman tumatawa. Paano po natin ipapaliwanag ang joke na yun sa mga bata? Gayon alam natin na ang biro na yun ay may kalakip na mga karanasan para sa mga matatanda lamang kung kaya ang joke na yun ay nakakatawa nga. Sasabihin ng mga matatanda na wala namang masama sa ginawa ng mga host, kayo lang ang nag-iisip ng bastos. But if we are to analyze the humor behind the joke, the reason why we would laugh at that joke like that, we definitely would know that it is an adult joke that borders on the premise that it might be construed or misconstrued as sexy or even naughty. It is a play on words and actions that might seemingly be innocent, but when applied with a certain subtext, that particular joke may be regarded as adult. Muli po, mag-isip po tayo hindi lamang para sa ating mga sarili, para rin dapat sa susunod na henerasyon ng mga kabataan. Iwasan lang po talaga natin na nakikipag-away para lang sa mga kuro-kuro na nauuwi sa pagbabanta. Dahil kung magkakagayon ay pinapatunayan lang po natin na ang mga tagasunod ng programang ito ay wala nga talagang pakialam sa moralidad. Na sa pananaw ko, hindi naman gayon ang layunin ng It's Showtime. Ika nga nila, nais lang nila magdulot ng saya sa madla. Naariyan lang ang MTRCB para magpaalala kung sila ay lumalampas na sa mga bagay na angkop sa mga bata o kung sila man ay magmamatigas pa.